reasonable time ka inyong ibibigay dito po sa mga enough reasonable time para sa mga miyembro na pag-aralan po yung kabuuan ng mga dokumento at yung artikulo. Ang sabi po ng Supreme Court sa kanilang desisyon sa forthwith, yung nga daw po, no, reasonable time din. So hindi na po ito agad-agad, sabi nga ni Dean Mel kanina, iba na ang kahulugan po ng forthwith, no? Sa inyong pananaw, ano po ang ano ang inyong masasabi ho muna sa naging desisyon po ng Supreme Court dito po sa forthwith na petition na ito sa pagsisimula agad-agad nga dapat ng impeachment trial? Well, because every impeachment process is surrounded by different circumstances eh. Ang sa akin, I think the Supreme Court is giving the judgment, the discretion to the Senate as to the interpretation of forthwith depending on the surrounding circumstances, no? Ang interpretation ko dyan, hindi literal na outright. Kung hindi, you have to consider the surrounding circumstances whether we should proceed already to convening the impeachment court, no? I think that is understandable, Manong Ted. Yes, ma'am. Kasi nga po, yung sinasabing reasonable time na yan, hindi naman paghatid mo ngayon, bukas ka agad ang hearing. May mga paghahanda na may Tama. mga Opo. Tama. Opo. Just like now, Manong Ted, di ba naka-recess? Oo. Naka-recess. May 4 pa magre-resume. If we assume the situation na matransmit today, tama ka dun. Hindi naman pwedeng bukas hearing agad, di ba? Opo. So we should consider the surrounding circumstances. Yun nga din pong ang ating pong next question, Madam Chair, no? So kayo po'y magbabalik session on July 4. All right? And then May 4. May 4 will be the resumption. May 4, nag-a-advance ako sa CNDA. May 4, so May 4 ang inyong balik, and then ang target na date po ninyo, by May 11, dapat to napag-aralan na ng mga miyembro sa plenaryo, ito pong articles of impeachment, and hopefully po magbobotohan na kayo kung ito po ipapanik in the Senate. Pag ito po ay na-transmit in the Senate, sa buwan ng Mayo nga, siguro May 12 o May 13 o May 14, yung pong forthwith na iyon. Kasi meron ho kayong break na napipinto on June 5. And ang balik na po ninyo ay July 27 na. Kung inyo pong iisipin itong reasonable time na forthwith na ito, dapat po ba mag-trial na bago kayo mag-CNDA o pagbalik na po ninyo sa second regular session? I think there is nothing wrong with holding the trial upon transmittal, no? Although the senators will be in the better position to answer that. Kasi hindi ko alam kung ano bang preparation ang ginagawa nila before convening the impeachment court. But if you will be considering the rules of the Senate, no? They should be ready to hold the trial. Kasi wala namang ibang legal challenges surrounding this transmittal. So if there are no other challenges on the part of the Senate, kung wala namang ibang concerns itong mga senator, unlike during the first impeachment na nagkagulo pa sila doon sa interpretation of forthwith, now we are very much guided by the decision of the Supreme Court. Considering the present circumstances, Manong Ted, I think they can proceed to trial already, even when there is an impending recess uli or CNDA break by June 5. Wala namang masama doon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa